Sumagot si Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Paanong may papanganak pang muli ang isang taong matanda na? Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling ipanganak? Tanong ni Nicodemo. Sagot naman ni Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ang isang tao ay ipanganak na muli sa pamamagitan ng tubig at ng espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang taong ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. Huwag kang magtaka at sinasabi ko sa iyo, kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli. Praise the Lord. Hallelujah. Ang ating tema ngayong gabi is being born again. Amen? Sabihin nga natin sabay-sabay, be born again. Praise the Lord. So be born again. Sabi po ng ating isang kwento dito po sa aklat ng mga gawa, Kapitulo 18, meron pong isang lalaki na nagngangalang Apolos. So, huwag kayo nagkakamali ha. So, meron daw pong isang lalaki, ang pangalan, Apolos. Isang kabataang nagtataglay ng karunungan at kakayahan na magpaliwanag tungkol sa kaharian ng Diyos. Tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. At ang binatang ito, mga kapatid, ay napakatalino. Napakahusay magpaliwanag ng tungkol sa mga kasulatan. At hindi lang yon, siya po ay mayroong karunungan buhat sa Panginoon. Maaaring siya ay isa sa mga naturuan ng mga apostol, sapagkat ang kanyang natutunan ay hindi po mali. Ang sabi ng Biblia, tama ang kanya pong pagkakilala sa Panginoong Hesus. Tama ang kanyang pagkaunawa tungkol sa ating Panginoong Hesus. So, nagpapatunay ito na siya'y naturuan ng mga apostol at ng iba pang mga alagad. Subalit, sa araw na yon, ay may nakarinig sa kanya habang siya ay nangangaral. At ang nakarinig sa kanya ay walang iba kundi ang mag-asawang Aquila at Priscilla. So narinig ng mag-asawa ang pangangaral ni Apolos. Marami ang sa kanya'y humahanga. Marami ang sa kanya'y nakikinig at naniniwala. Maraming tao ang sumampalataya sa Panginoong Hesus sa maliwanag niyang pagtuturo. Subalit pagkatapos ng lahat, ay kinausap siya ng mag-asawa, si Aquila at si Priscilla. Sabi ng mag-asawa, sa anong bautismo ang iyong nalalaman? At ang nakita natin, mga kapatid, si Apolos ay natuto ng bautismo ni Juan. At ang bautismo ni Juan ay alam po natin na ito'y bautismo ng pagsisisi. So niyaya siya ng mag-asawa, si Aquila at si Priscilla, niyaya siya doon sa kanilang bahay. Doon siya ay pinaglingkuran ng mag-asawa. Nagpahinga sila roon, kumain sila doon, nag-relax sila doon. At ibinahagi ng mag-asawa ang isang katotohanan na dapat malaman ni Apolos. At ano po yun? Ang bautismo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Alam niyo, mga kapatid, sa ating panahon, marami pong magagaling na mga ngaral. Marami pong mga mahuhusay na mga tagapagturo ng Biblia. Kagaya ni Apolos, we recognize those people. We recognize these men of God. Pero mga kapatid, those who receive much, sabi ng Biblia, no? Ito daw pong mga tumanggap ng sapat ay mananagot ng sapat. O ang tumanggap ng ganap ay mananagot ng ganap. Amen?
So, sa makatwid, ito pong si Aquila at si Priscilla, concerned sila sa pagtuturo nito pong si Apolos. At nang malaman nila, may kakulangan doon sa bahagi ng pagbabautismo, ang pagtuturo ni Apolos, itinuro ni Aquila at ni Priscilla ang kakulangan upang maging ganap, upang maging buo ang kanyang pagkaalam. At mula noon, si Apolos ay nagtuturo na ng buong buo sa natutunan niya sa mag-asawang si Aquila at si Priscilla. And you know who are this couple? Sila po ay mga kamanggagawa ni Apostol Pablo. So si Aquila at si Priscilla, natuto sila ng marami tungkol sa kautusan, tungkol sa scriptures doon kay Pablo. And during that time, mga kapatid, si Pablo matanda na. At marami pong mga apostol matanda na rin. At yung iba namatay na. Kaya that time is a generation of a new preacher. A generation of a mighty and powerful preacher, anointed preacher, and his name is Apollos. Kaya talagang maraming tao ang sa kanya ay sumusunod at nakikinig. Kasi napakahusay niya. Pero tandaan niyo mga kapatid, kahit pa mahusay, kahit pa magaling, kailangan pa rin niya ng taong gagabay sa kanya upang maging ganap ang kanyang lahat na ginagawa. Amen? So this is the reason why Apollos listened to Aquila and Priscilla. Kasi alam niya, itong mga taong ito, may karunungan ito sapagkat ito'y mga nauna sa akin. Amen? Kaya sa lahat ng mga manggagawa ng Diyos na medyo bata-bata pa, makikinig talaga tayo doon sa mga nauna sa atin. Doon sa mga matanda na, sapagkat sila'y nagtataglay ng karunungan tungkol sa salita ng Diyos. So, after this, mga kapatid, natutunan na ni Apollos ang tungkol sa iba pang mga bagay na dapat niya maunawaan tungkol sa Panginoon at sa mga gawaing iniwan ng Panginoon sa mga alagad. To be born again. Importanteng malaman ng lahat ng tao na kailangan niyang ipanganak na muli. Amen? Bakit? Tingnan po natin mga kapatid. Why these people need to be born again? Praise God. Ang mundo nagsikap na lumikha ng reliyon. At dito ipinapaniwala nila ang kanilang sarili na ito ang magiging taan tungo doon sa kaharian ng Diyos. I'm telling you, brothers and sisters, religion is not the way going to the Father. There is only one way going to the Father. And you know that. Alam nyo po yan. Sino po ang natatanging daan, ang nag-iisang daan tungo sa Ama? Sino? Si Jesus. So, ang religion binuo ng mga tao. Man's idea of what God wants us to do to please Him. Akala nila itong reliyon ang magbibigay kapurihan, magbibigay kaluwalhatian sa Diyos. That's why they created religion. Kaya sa buong mundo, ang daming reliyon. Pangalawa, iniisip nila mga kapatid na dito magmumula yung mga bagay na makatutulong upang sila'y mapalapit sa Diyos. Pero ang totoo, primarily, external lang po yan. Panlupa lang po ang reliyon. Hindi po yan makakarating sa langit. Hindi yan eternal. Pangatlo mga kapatid, establish rules and duties of conduct. Ang reliyon mga kapatid, nagtayo, nag-establish ng mga panuntunan, ng mga gampanin mga kapatid, ng mga pagsunod mga kapatid sa mga tao. Hindi na po nakabatay sa salita ng Diyos, kundi batay na lang sa kanilang mga nararanasan. Naggawa sila ng mga rules, mga duties of conduct. Kaya pag pumasok kayo sa isang reliyon, magpasintabi kayo dahil marami pong mga bawal at meron pong mga bagay na sinusunod sa mga reliyon. Okay? Pangatlo, Christianity. O pangapat, Christianity was never intended to become a religion. Never. Hindi po nilikha ang Kristyanismo
para po gawing isang reliyon. No? Hindi po yan ang layunin. Nagkamali ang iba diyan. Now, sabi po ng isang theologian, si Pinky, 2011, sabi niya, "Today I believe that traditional forms religious Christianity may be the single greatest hindrance to effectively experiencing God." Kaya hindi natin nararanasan ang makapangyarihang Diyos sapagkat lumikha tayo ng Diyos-Diyosan at yan ang reliyon. Inakala natin na dito kikilos ang Diyos, pero ang totoo, hindi, balakid pa siya. Hadlang pa siya, mga kapatid. So what will be the answer? Ano ba ang dapat nating gagawin? Hindi pala reliyon. Ano kailangan ng tao, mga kapatid? Ang kailangan po ng tao ay relationship. Amen? Sabihin nga natin, relationship. Praise God. So, relationship begins with faith. Amen? Nagsisimula sa pananampalataya. Hallelujah. So, sa pananampalataya, mga kapatid, alam naman po natin kung paano ang pananampalataya ay sinisilang. Paano sinisilang ang pananampalataya? Ayon sa Biblia, paano nagkakaroon ng pananampalataya ang tao? Where faith comes from? Hearing. Faith cometh by hearing, and hearing by the words of God. So, importante ang ebanghelyo, binabahagi, sinishare, para marinig upang ang pananampalataya ay magsimula. Amen? So we need to share the Word of God. We need to share the gospel about the Lord Jesus Christ so that faith will come in. Para magkaroon ng pananampalataya. So ang pakikipagrelasyon sa Diyos magsisimula sa pananampalataya. By the way, we need to recognize, no, the grace of God. No? Kailangan mong kilalanin yung habag ng Diyos. Ephesians chapter 2 verse 8, no, for by grace we are saved through faith. So we need to recognize the grace of God. Siya ang unang humakbang. Gusto kong bigyan ng emphasis yon, mga kapatid. Siya ang unang humakbang para sa ating kaligtasan. May iba kasi naniniwala, ang tao daw ang dapat unang humakbang. Hindi magagawa ng tao na humakbang palapit sa Diyos sapagkat siya po ay nasa kondisyong makasalanan. Kapag ang tao ay nasa kondisyong makasalanan siya, wala siyang magagawa sa sarili niya. Tandaan nyo yan, mga kapatid. Kasi ang iba naniniwala, ang tao daw ang unang dapat humakbang. No. Ang Diyos ang unang humakbang tungo sa ating kaligtasan. Paano yon? Sa pamamagitan ng kanyang kahabagang loob, ipinaramdam niya sa atin ang kanyang pag-ibig. Amen? So because of His grace. Second, kailangan ang pananampalataya ay pumasok sa tao sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Then, yung Romans Road na ginagamit po natin for evangelism. No? Yung Romans Road na atin pong ginagawa kapag tayo po'y nag-share sa ating mga kapatid o sa ating mga kababayan, mga kapatid. Praise God. So, ano ba nilalaman ng Romans Road? Romans chapter 3, verse 23. Anong sinasabi dyan, mga kapatid? For all have sinned and come short of the glory of God. So, nandoon po yung acceptance na tayo'y makasalanan. Di ba? So, that is the first thing in Romans Road. Second, Romans chapter 5, verse 8.
Ano po ang sinasabi ng verse 8? But God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. So, makikita natin dito yung pag-ibig ng Diyos. No? Bagamat tayo'y makasalanan, minahal tayo ng Diyos nung siya'y mamatay para sa atin. Pangatlo, Romans chapter 6, verse 23, ang sabi naman po dyan mga kapatid, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So, if we continue the sinful life, I will suffer. Eternal death, sabi po ng Romans chapter 6, verse 23. So, therefore, we need to believe so that we will be saved. Sabi po ng, praise God. Sabi po ng Romans chapter 10, verse 9 to 10, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God has raised him from the dead, thou shalt be saved. For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. So nandito na tayo ngayon. No, kinakailangan natin pong tanggapin sa ating mga sarili ang ating Panginoong Hesukristo bilang ating tagapagligtas. Sapagkat yung daw pong naniniwala at sumasampalataya ay siyang maliligtas. Is that all? No? Is this all? Meron ba tayong nakalimutan? Meron ba tayong nakaligtaan? Mga kapatid, the Romans road is a means of salvation. Amen? Alam po natin yan. That is the means of salvation. Kung bakit ang tao dapat maligtas, ito yun. But what is the specific action na kailangan nating gawin para ang tao ay makaranas ng kaligtasan? Balikan po natin si John chapter 3, kung saan nag-usap ang Panginoong Hesukristo at si Nicodemo. Di ba? Anong sabi po ng Panginoon kay Nicodemo? Sabi po ni Jesus, mga kapatid, dito po sa King James Version, sabi ng Panginoon, verily, verily, I say unto thee. Paulit-ulit. Pag sinabing verily, verily, I say unto thee, paulit-ulit, ibig sabihin niyan, may nais iparating ang Panginoon sa iyo na dapat mong tatandaan. Ano yon? Sabi ni Jesus, except a man be born again, maliban na ang tao'y ipanganak na muli, he cannot see the kingdom of God. Walang ibang paraan kundi ang tao ay ipanganak na muli. Ang problema, nakakalito yun. Sabi ni Nicodemo, paanong ipapanganak ang tao na muli kung siya ay 80 years old na? Ay ang hirap naman yung matanda, ipapasok sa tiyan. So ang sabi ng Panginoon kay Nicodemo ay ganito. Sabi niya, verily, verily, I say unto you. Inulit-uli ng Panginoon. Every time nagagamitin ng Panginoon yung ganitong wordings, verily, verily, ibig sabihin niyan, tandaan mong maigi yan. Ang sinasabi ng Panginoon ay napaka-importante at napakahalaga. Di ba? Pag tinawag ka ng asawa mo, Jopred, alika. Sasabihin mo, wait lang. Di ba? Wait ka lang. Pero pag sumigaw na yan, Jopred, 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 ay lumapit ka na. Kasi ibig sabihin nung gera na pagkatapos. Kasi ayaw mong sumunod. Praise God. So sabi ng Panginoon kay Nicodemo, verily, verily, I say unto thee, except a man, watch this word, be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. So may binabanggit, water and Spirit. Amen? Water and Spirit. Praise God.
so that he can enter into the kingdom of God. We are talking spiritual here. Yung kapanganakang muli ay isang bagay na spiritual na magaganap sa tubig at sa espiritu. Amen? Praise God. So that which is born of the flesh is flesh. And that which is born of the spirit is spirit. Tayong lahat ay ipinanganak sa laman. Kaya tayo yung mga makalaman. Pero ang ipapanganak sa espiritu, magiging spiritual. Amen? Magiging spiritual. Bakit? Kasi ito po yung pamamaraan ng Diyos na tayo ay palayain sa lahat ng ating pagkakabilanggo. Meron po ako nakitang isang video, isang babaeng nalulong sa witchcraft. At nung siya po ay makakilala sa Panginoon, nag-decide na magpabaptize, alam niyo mga kapatid, nung siya po ay binaptize na, naglabasan ng mga masasamang espiritu sa katawan niya, nagsisigaw siya. And through that water baptism, na-deliver siya. Napalaya siya. How powerful the baptism. Di ba? Kaya po mga kapatid, importanteng tayo ay dumadaan sa bautismo. Kaya taon-taon meron tayong water baptism. Kapag may youth camp tayo, nagbabaptize tayo. Ako, pag pumupunta ako sa ibang local church natin, kapag meron pong candidates for water baptism, nandun na rin lang ako, ginagawa na po natin yun. Bakit? Kasi wala na pong ibang panahon. Mamaya makikita nyo. Praise God. So, sa water baptism, meron na kaagad sangkap na kapangyarihan upang ang tao ay mapalaya. How much more kapag narinig mo na ang bautismo sa tubig ay may daladalang malaking pakinabang sa iyo. Praise God. So let's continue. How the relationships start. Paano nga ba sisimulan ang ating pakikipagrelasyon sa Diyos? Sabi natin kanina, we need to acknowledge God's grace. Mga anak ng Diyos, ang kagandahang loob ng ating Panginoon ang naging dahilan kung bakit tayo naliligtas. Ang Diyos ang unang humakbang. Ang Diyos ang humanap sa iyo. Hindi ikaw ang humanap sa Kanya, kundi ang Diyos ang humanap sa iyo. Kaya nga siya bumaba sa lupa At pagkatapos nagkatawang tao, ay ginawang handog ang kanyang sarili sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. So sino ang unang humakbang? Ang Diyos. Bakit ko pa ulit-ulit na sinasabi ito mga kapatid? Kasi po, merong naniniwala na ang tao daw ang unang dapat humanap sa Diyos. Mali po yun. Naniniwala po tayo na ang Diyos ang unang humakbang para sa atin. So acknowledge God's grace. Ephesians chapter 2, verse 8. Amen? For by grace, we are saved through faith. Second, we must be born again. John chapter 3, verse 3. Kailangan mong ipanganak na muli. Amen? Ang tao kailangan ipanganak na muli. Sa paanong paraan? Sa paraang espiritual. Kanina nakita natin, ang ipinanganak sa laman ay sa laman nga. Pero ang ipinanganak sa espiritu ay sa espiritu nga. Amen? Praise God. So, let's continue. Matapos po niyang ipanganak sa espiritual, magkakaroon ng spiritual transformation. Magkakaroon ng spiritual transformation. Kaya ang tao, mga kapatid, hindi sa iuutos mo, hindi doon sa magaling mong pananalita, hindi doon sa mahusay mong pagpapaliwanag, matatransform. Matatransform siya spiritually kapag siya'y ipinanganak sa spiritual. Amen? Kaya kahit gaano pa kagahusay ang iyo pong pagpapaliwanag, kung hindi rin lamang siya dadaan sa spiritual transformation na inihanda ng Diyos para sa Kanya, hindi po siya magbabago. What is this? First,
repentance. Kailangan ang tao'y magsisi muna sa kanyang mga kasalanan. Gusto mo na makipagrelasyon sa Panginoon? Acknowledge His grace. Second, matutunan mo yung spiritual transformation. Repent! Magsisi tayo sa ating mga kasalanan. Alam niyo po ang pagsisisi, katumbas po niyan mga kapatid, ay yung crucified with Christ. 2 Corinthians chapter 7, verse 10. Sabi po riyan mga kapatid, 2 Corinthians chapter 7 verse 10, for godly sorrow worketh repentance to salvation, not to be repented of, but the sorrow of the world worketh death. Kita niyo mga kapatid, importante na tayo po ay nagbabalik loob, nagsisisi sa ating Panginoong Hesukristo. So yung repentance po natin mga kapatid, nagpapakita ng ating pong muling o yung ating pong pakikiisa sa pagpapapako sa krus ni Kristo. Tandaan nyo yung lahat ng ating kasalanan kasamang ipinako sa krus ni Kristo. If you will repent, abay ang sakit niyan. Hindi po madali ang magsisi. Hindi po madali yung mag-repent. Kagaya yan ng ipinapako si Kristo sa krus. Kaya nga yung repentance mga kapatid, yung una nating gagawin pag nakipagrelasyon tayo sa Panginoon. Kapag nakipagrelasyon ka at dumaan ka sa pagsisisi, isipin mo na lang mga kapatid, magsisisi ka, tatalikuran mo na yung dati mong pamumuhay. Kung ano man ang bisyo mo noon, isusuko mo na sa Panginoon. That is repentance. Kung ano man ang buhay mo noon, isusuko mo na sa Panginoon. That is repentance. Madali ba yon? Hindi madali yon. Kasi ang iba sa atin, nasanay na sa ating lumang buhay. Paano mo isusuko yun? Paano mo isusuko yung bisyo mo kung 20 taon ka na sa bisyo na yan? Paano mo isusuko yung mga bagay na kinaaaliwan mo, kasiyahan mo, kung buong buhay mo, yun nakasama mo? You cannot. Hindi mo kaya. Kailangan mo ang kapangyarihan ng Diyos. Kailangan ng pananampalataya dito. Amen? Kaya ang tao, isusuko niya lang ang kanyang sarili sa Diyos. Magsisisi lamang siya kapag naranasan niya na ang kapangyarihan ng Diyos. Kapag ang pananampalataya ay dumating na sa Kanya. Amen? Pangalawa, praise God. Sa spiritual transformation, not only repentance, but also the water baptism. Sa spiritual transformation. Kaya nga po nagbabaptize tayo, hindi lamang yon para magiging paraan na ikaw ay maging miyembro ng church na ito. No. Hindi tayo after sa membership. Kaya nga labas-pasok ang mga tao dito kasi hindi tayo after sa membership. After tayo sa spiritual ng tao. Kung gusto mong makapasok sa kaharian ng Diyos, ang sabi ng Biblia, you cannot enter into the kingdom of God except maliban na ikaw ay ipanganak na muli. Ngayon, water baptism is the second part of spiritual transformation. Baptism in the name of the Lord Jesus Christ. Simula pa po nung dekada 90, nung itinatag ang The True God and Eternal Life Fellowship, we baptize believers into what baptism? Into the name of the Lord Jesus Christ. Lahat kayo binautismuhan ko sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Bakit? Maraming nagtanong sa akin, Pastor, bakit? Bakit hindi in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit?
Apostolic kasi ako eh. Sa Biblia, sa Book of Acts, mga kapatid, ito po yung aktual na pagkilos. Naunawaan nyo? Yung aklat ng mga gawa, the Book of Acts, ito po yung aktual na pagkilos ng mga alagad ni Kristo. Yung aktual na pagkilos, dyan mo makikita yung wisdom. Dyan mo makikita yung practice. Dyan mo makikita yung truth kasi aktual. Amen? Hindi tradisyon yan, ha? Ang binabasa natin sa aklat ng mga gawa, kasaysayan ng pagkilos ng lahat ng alagad ni Kristo. And nowhere in the book of Acts, wala kang makikita kahit isa na nagbautismo ang mga alagad sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu. Wala kang makikita. Ibibigay ko sa iyo ang pananampalatayang ito, mga kapatid. Wala kang makikita. Ang makikita mo, they were all baptized in the name of Jesus. In the name of the Lord Jesus Christ. Palakpakan po natin ng Panginoon. Tsaka ako na ipapaliwanag sa inyo bakit. Hindi kasi kasama yun doon sa aking topic ngayon. But I'm telling you this, brothers and sisters, that is the practice of the apostles. That is the truth that they believe in. Yan ang katotohanan na kanilang tangan-tangan. Bakit sa pangalan ni Jesus? Hindi ko maintindihan ng mga Kristiyano. Kapag nagpipray, sa kanyang closing, kapag siya'y kakain at mananalangin, sa kanyang closing sasabihin niya, in the name of the Lord Jesus. Amen. Kakain lang yun. Kapag mayroong may sakit, may karamdaman ng tao, ipapanalangin para gumaling, ang sasabihin niya, in the name of the Lord Jesus. Or in the name of the Lord Jesus Christ. Magpapagaling yon. Kapag mayroon pong masamang espiritu, mayroon pong demonyong palalayasin, sasabihin natin, sa pangalan ni Jesus, lumayas ka. Bakit natin ginagawa yon? Because, according to the scripture, we must do it, all that we are doing, do it in the name of the Lord Jesus. Di ba? Eh bakit pagdating sa baptism, hindi mo ginamit? Bakit hindi mo ginamit? Bakit ang ginamit mo? The name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Alam niyo mga kapatid, during the 3rd century, unti-unting nilason ang mga Kristiyano sa maling katuruan. Yung dating practice ng mga apostol nawawala. Pinalitan nila ng iba. Eh kung ang sabi ng Biblia, mga kapatid, makakapasok lamang tayo sa kanyang kaharian kung tayo'y ipapanganak sa tubig at sa Espiritu at sa paraan na itinuro ng Panginoon, tapos ililigaw tayo ng iba, mga kapatid, delikado yun. Delikado po yun. That's why our practice is baptism in Jesus' name. Ano ba ang kulang kay Apolos? Ano ang kulang kay Apolos? Bakit siya kinurek ni Aquila at ni Priscilla? Ang kulang kay Apolos, yung bautismo niya, bautismo ni Juan Bautista. Kaya siya kinurek. Kaya siya tinuruan ni Aquila at ni Priscilla, you must baptize people in the name of the Lord Jesus Christ. Kaya yung maintindihan ni Apolos lahat ng yon, tuwan-tuwa siya. Alam niyo mga kapatid, hindi natin kalaban yung ibang mga tao o ibang mga sekta o ibang mga kasama nating simbahan kapag sila'y nagbabautismo ng pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu. Hindi natin sila kalaban. Pero kagaya ni Apolos, kailangan mong ibahagi sa kanila ang katotohanan ng tinanggap mo sa Panginoon. Amen? Kailangan mong i-share. Si Aquila at si Priscilla, alam nila ang turo ng mga apostol. Kaya't sinare nila yon kay Apolos. Si Apolos naging mas epektibo, mas magaling pa kesa nung una.
nung matutunan niya ang iba pang bagay tungkol, ang tawag sa grupo nila nung araw, the way, ang daan. No? So yun po yung tawag sa mga believers. Bago pa sila tawaging Christian, ang tawag sa kanila doon sa Jerusalem, ang grupo ng ang daan. The way. Sa English makikita nyo, the way. So tinuro ni Aquila at ni Priscilla ang lahat ng katuruan ng mga the way o ang daan. Praise God. At yun po ang kanyang natutunan. Amen? Praise God. So, why baptism? Baptism is immersion, paglilibing sa lumang pagkatao. Kaya sa tubig nilulubog natin yung candidates. Hindi natin siya winiwisikan, sprinkling. Hindi natin siya binubuhusan ng tubig sa ulo, kundi nilulubog sa tubig. Bakit? Kasi it is a symbol that we are burying the old self, yung lumang pagkatao. Kagaya po ng paglilibing kay Jesus, Romans chapter 6 verse 4, kagaya ng paglilibing kay Jesus, mga kapatid, nililibing din ang kandidato, yung candidates, sa tubig. Praise God. Upang ipakita, babasahin po natin, therefore we are buried with Him by baptism into death. Nililibing tayong kasama ni Kristo. That like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in the newness of life. So, yung buried with Christ, yung paglilibing kay Kristo nung siya'y mamatay, katumbas noon, mga kapatid, yung inilulubog tayo sa tubig, inililibing tayong kasama ni Kristo. Amen? At yung ating pag-ahon, bagong buhay, ang ating pong tangan-tangan. At ang pangako ng Panginoon, hindi pwedeng hindi nyo maranasan. The promise is unto you. Ang pangako'y para sa inyo at sa mga susunod pang salinlahi ninyo. Ano ang pangako? Ang pangakong banal na Espiritu na tatanggapin ng lahat na mananampalataya. Banal na Espiritu. This is the promise. Mapalad daw po ang mga makabago, mga Kristiyano sa panahon ng mga apostol hanggang ngayon. Kasi yung pangakong banal na Espiritu sa lumang tipan, naririnig na nila yon sa mga propeta. And yet, hindi nila alam kung paano mangyayari yon. Pinopropesiya na yon ni Joel. In the last days, I will pour out my Spirit upon all flesh. So, pinopropesiya na yon ni Propeta Joel. At alam yun ng maraming mga Hudyo. Pero hindi nila alam kung paano yun magaganap. Sa aklat ng mga Gawa Kapitulo 2, nakita natin kung paano ito bumaba at naranasan ng maraming mga mananampalataya. Amen? Praise God. So, filled with the Holy Spirit, this is resurrected with Christ. Romans chapter 8, verse 11. Sabi diyan, mga kapatid, but if the Spirit of Him that raised up Jesus from the dead dwell in you, He that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by His Spirit that dwelleth in you. Yung Espiritong bumuhay sa Panginoon, kapag yan ay nanahan sa inyo, magkakaroon tayo ng bagong buhay na sa Panginoon. Amen? Kaya importanteng maranasan mo ang pangakong ito. Ang pangakong banal na Espiritu, nang sa gayon magkaroon tayo ng panibagong buhay kay Kristo. Let's continue. Hallelujah. Sige, balik na lang doon sa isa. Where are these birds makikita? Matapos pong maranasan nila na mapuspos ng banal na Espiritu sa aklat ng mga Gawa, Kapitulo 2. Praise God.
nakita ng mga tao yung pagkilos na yon ng Panginoon. Kasi nung time na yon, maraming mga Hudyo na nakatira sa iba't ibang probinsya at lungsod na nasasakop ng imperyo ng Roma, marunong na silang magsalita ng mga wika doon, ibang lengguwahe, pero natutunan ng mga Hudyo. Noong pumunta sila sa Jerusalem, nasaksiyan nila ang mga ordinaryong tao, 120 mga mananampalataya na nagsasalita ng iba't ibang wika. Wika nila doon sa kanilang pinanggalingang probinsya at lungsod na nasasakupan ng imperyo ng Roma. So nabigla silang lahat. Paano nilang nalaman yung wika natin? Paano nila nalaman yung ating salita? Praise God. Kaya may iba na nagkutya. Ang sabi ng iba, mga lasing lang yan. Pero tumayo si Pedro at nangaral. Anong sabi ni Pedro? Mga kapatid, hindi po lasing ang mga taong ito. Napakaaga pa, 9:00 pa lang ng umaga, para maglasingan ang mga ito. Bawal po sa kanilang tradisyon yun, bilang mga Hudyo. Bawal mag-inom sa umaga. Pinoy lang ang sakalam. Mula madaling araw hanggang gabi, lasing. Pero sa kanila, bawal yun. Walang mag-iinom sa umaga. Praise God. Wala po. Kaya sabi ni Pedro, sila ang katuparan ng pangako ni Propeta Joel. Ang pagbuhos ng banal na Espiritu. Kaya nung marinig yun ng mga tao, mga kapatid, anong sabi nila? Yung pangangaral ni Pedro, ipinakilala niya si Kristo sa kanila. Ipinakilala niya si Jesus sa kanila. At matapos yon, mga kapatid, nasaktan po yung mga tao. Na-guilty sila. Yung tinutukoy mo si Jesus, yung pinapako natin sa krus, yes, siya yun. Siya yung pinagkaisahan natin na ipako ninyo sa krus. Siya ang Kristo, ang tagapagligtas, ang anak ng Diyos na buhay. Na-guilty po, mga kapatid, ito pong mga taong ito, ang mga Hudyong ito. Na-guilty sila sa kanilang ginawa. Lalo na't nang malaman nila na si Jesus ay muling nabuhay. Lalo silang natakot, baka balikan sila. Kaya sabi ng mga tao, anong gagawin namin? Anong gagawin namin? So anong sabi ni Pedro? Anong sabi ni Pedro? Repent. Mangagsisi kayo. And be baptized in water in the name of the Lord Jesus Christ. And you shall receive the gift of the Holy Ghost. So yun yung sinabi ni Pedro, yun yung pinaliwanag natin ngayon na in spiritual transformation. People need to repent. People need to be baptized. People need to receive the Holy Ghost. Because only the water and the Spirit, siya lamang nakaranas nito ang merong gate pass na makapasok sa kaharian ng Diyos. Yes, lahat po ng mga Christian churches nagbabaptize. Yes, totoo po yun. Lahat po ng Christian churches nagbabaptize. Hindi lahat naniniwala sa infilling of the Holy Spirit. Merong nagsasabi na tapos na yan, yung dispensation na yan, tapos na yan. Wala na po yan. Nung panahon lang yan ng mga apostol. Nowadays, wala na pong manifestation na ganyan. But for us, naniniwala tayo na hanggang ngayon, meron pong pagpupuspos ng banal na Espiritu. At hindi natin pwedeng talikuran yan kasi pangako yan sa atin at sa ating mga magiging anak. The Spirit is our seal in the days of His coming. Yung merong tatak ng Espiritu
ay makikilalang anak ng Diyos. Pero yung may tatak ng 666, makikilalang anak ng dyablo. Kaya kung papaanong mahalaga ito mga kapatid, hindi lang ito natin ilalagay sa isip, kundi ilalagay sa puso at isa sa buhay. We need to build with the Holy Ghost. Kailangan po natin mapuspos. Amen? Kailangan po natin mapuspos. Ang lahat ng mga alagad ay nakaranas na ito. The book of Acts is not only a source of knowledge and wisdom, but this is the pattern. Ito po yung ating magiging pattern kung paano tayo mamuhay bilang mga anak ng Diyos ngayon. How about the epistles? Pastor, yung mga epistles, yung mga sinulat ng mga apostol, ni Pablo, ni Santiago, ni Pedro, ni Juan, ni Judas, at ng iba pang mga sumulat. Mga kapatid, yung lahat ng epistles, sinulat yon para sa iyo. Sinulat yon para sa mga Kristiyano, sa mga ligtas na, hindi para sa mga ililigtas pa lang. Ang lahat ng epistles is for the saved people. Bakit ka diyang kukuha pa ng mga scripture para doon sa mga ililigtas pa lang? Pumunta ka sa Book of Acts. Basahin mo ang ginawa ng mga alagad. Then you will find the exact action, the exact experience, the exact wordings na mga ginamit po nila for evangelism, for soul winning. Nandoon po. Amen? Praise God. Hallelujah. I want you to read this verse. 2 Corinthians chapter 6, verse 2. Sabi po riyan mga kapatid, for he saith, I have heard thee in time accepted, and in the day of salvation have I succored thee. Behold, now is the accepted time. Behold, sabi niya pa, ni Apostol Pablo, now is the day of salvation. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sapagkat sinasabi niya, sa kakaulang panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita. Ngayon na ang kaukulang panahon. Ito na ang araw ng pagliligtas. Wala nang ibang panahon. This is the only time for men to be saved. Habang nabubuhay si Pastor Yuni, ito yung aking panahon to share the gospel of salvation to others. Habang nabubuhay ka pa, yan ang panahon ng kaligtasan ng mga taong aabutin ng Diyos sa pamamagitan mo. At kapag hindi mo ginawa yon, mga kapatid, their time will pass. Your time will pass. Lilipas ka, mawawala sila nang hindi nila naranasan ang kalooban ng Diyos. Let us work. Let us do this. Let us work while the day is not yet finished. Let us work while there is time. Hanggat may oras. Because the night cometh, darating ang gabi, you cannot do the work. Pag gabi na, natutulog na ang tao. Kapag mahina ka na, tapos na po ang panahon mo. Kapag may sakit ka na, tapos na po ang panahon mo. You are just waiting for your death. Kaya habang malakas ka pa,
huwag nating isawalang bahala ang panawagan ng Diyos. This is the day of salvation. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo.